Hi guys! Magandang araw mga kakusina, magandang gabi at kung ano mang oras na napanood mo itong video na ito. Ako po ito muli, si Anali Tampos, ang iyong kusinera ngayong araw at ngayong araw naman po ay magluluto tayo ng saging na saba. Suman na gawa sa saging na saba. Kayo din ba guys? Nakakatikim na din ba kayo ng tulad nito? Napakasarap ang suman na ito na gawa sa saging saba. Perfect ito pang pares ng ating kape. Opo, tama po ang narinig ninyo na maganda ito kapares ng kape dahil kape is life. Sa mahilig dyan sa kape, kaway-kaway. So tara na guys, atin na pong simulan ang pagluluto ng ating suman na gawa sa saging saba. Una i-prepare po natin ang ating saging na saba at balatan ito. So, at pagkatapos, smash mo lang po. Kung may smasher ka man dito sa bahay ninyo, ay maigi po itong gamitin. Dahil madali lang po ito. At kung wala naman po kayong smasher, ay wag pong mag-alala. Dahil po, pwede po naman kayong gumamit ng tinidor. O diba, sinasabi ko sa inyo na wag pong mag-alala dahil po pwede ka pong gumamit kung ano man ang meron sa inyong bahay. Katulad na lang nitong tinidor na ito. Gawin nyo lang po ito guys. Napakasimpleng gawin. Pinasimple lang po ang paggawa ng suman na saging saba. So ganito lang po guys. Smash po natin ang lahat na nabalatan natin na saging. Mas maigi na gumamit po tayo ng saging na yung bang hinog na hinog dahil hindi po tayo mahihirapan sa pagdurog o sa pag-smash natin ng ating saging. Dahil madali lang po ito i-smash kapag hinog na hinog po talaga. At pagkatapos ay lagyan po natin ng kinayod na niyog. Dalawang niyog po ang ginamit ko dito at pagkatapos ay nilagyan ko po ng baking powder. Nilagyan ko ng 3 kutsarang baking powder ang 3 kilong saging na saba. So at pagkatapos nilagyan ko rin ng condensed milk, pandagdag tamis. Hindi na po ako naglalagay ng sugar kasi po ang saging ay matamis na. Pero nasa inyo pa rin kung mag-add pa rin kayo ng sugar. Kung gusto nyo ng matamis-tamis ay pwede kayong mag-add ng sugar. Pero ako ay okay na ako dito. At pagkatapos ng condensed milk ay naglagay rin ako ng harina or kahit anong klaseng harina. Kung anong meron kayo ay pwede po ito. Huwag po kayong mag-alala dahil kahit anong mga harina ang gagamitin mo ay kahit anong harina na gagamitin mo, kahit third class man yan o all purpose ay masarap pa rin ito dahil ang saging ay masarap na mismo. So at this point ay kailangan mong halu-haluin para well combine ang lahat ng mga sangkap nito. So hanggang ma-achieve mo ang ganitong texture ng iyong saging. So ganito guys. So ito, ready na po ito para ibalot. Gumamit din pala ako ng plastic gloves para nang mas madali kong makuha ang texture ng aking ginagawa. At pagkatapos doon ay nagsimula na po akong magbalot ng aking suman na saging saba. So ang procedure ay ganito lang po, sundin lang po kung ano ang nasa video at itupi ang magkabilang dulo. So ganyan lang. Ganyan siya kadali. So paulit-ulit lang din gawin hanggang matapos ang iyong mixture ng saging saba. At kapag natapos mo nang naibalot ang lahat ay pwede mo na itong steam for 30 minutes. At pagkatapos ng 30 minutes ay pwede ka nang magkaroon ng suman na saging saba. Salamat sa panunood. God bless everyone. At sana nabigyan ko po kayo ng kaunti